para pagtakpan yung mga kaalyado ng administrasyon. O ayan mga boss, dahil hindi naman natin nakikita at nalalaman kung anong pinaggagawa dito sa ICI, pumunta tayo dito mismo para magsumite ng urgent appeal na i-livestream ang lahat ng proceedings. Napakagandang ideya. Palakpakan ho natin itong si Ellie San Fernando. Diba kung lahat ng pinupustura nila ang mga sarili nila bilang mga oposisyon ngayong mga panahon na to, dapat sinamahan nyo itong si Ellie. Itong si Ellie San Fernando na magpetisyon, manawagan dyan sa ICI na i-livestream ang kanilang ginagawang pagdinig, di ba? Grabe naman ho yan mga kababayan. Pera ho ng sambayan ng Pilipino dito ang inahanap nila kuno. Pinapanagot yung mga nagnakaw kuno. Kung pera pala namin pinag-uusapan nyo dyan, ba't ayaw nyo i-broadcast? Pinag-uusapan nyo ba, hinahanap nyo ba ang katotohanan o gusto nyo lang makita kung sinong pinakamalakas magpadugo? Ay mali. Kung sinong pinakamalakas magbigay ng impormasyon. Ng Independent Commission for Infrastructure. Sa halip na magbigay ng sagot, puta, nangyayari, mas maraming tanong at Hindi humura yun, tuta ho yung sinabi niya, tuta. Ang nangyayari dulot ng ICI. Bakit kanyo? Bakit kasi tinatago? Hindi natin alam kung anong pinag-uusapan at anong... Ang ano ho dito mga kababayan, masyadong obvious ang strategiya na ginagawa ng ICI na to. Talagang tinatago ho nila para ika nga hindi malaman na sambayanan yung pinaplano nila dyan. Diba? Ang pinaplano nila dyan talagang i-connecta sa mga Duterte itong isapi na mga maanumalyang flood control project na to. Yun ho yun. Hindi ho para hanapin ang katotohanan, pakulong ng mga may kasalanan. Hindi ho yun ang kanilang pinupuntir dito sa isa na to. Ang gusto, ang kanilang mission dyan sa ICI na yan, mailayo sa administrasyon itong issue ng korupsyon na malawang korupsyon na nangyayari sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Nangyayari doon sa loob ng proceedings. Ang pinag-uusapan natin dito ay daang bilyong piso o maaaring trilyong piso na nawala, natangay, dulot ng anomalous and ghost flood control projects. Matter of public interest yan. Karapatan nating malaman kung ano ang nangyari at saan napunta ang pera nating mga manggagawa at Kung atin lamang hong itutulak ang ating karapatan dyan sa ICI na hindi mangyayari yan. Di ba? Hindi ho mangyayari yan mga kababayan. Kasi kung talagang concern niya mga mga damuho na yan, sa welfare ng sambayanan, ika nga para sa malaman ng katotohanan sa lahat ng kalokohan na to, hindi ho dapat nangyari, hindi ho dapat nabuo yung independent commission na yan. Ngayon, kung nangyari ito sa administrasyon ni Marcos Jr., lahat ng kalokohan na to, at ngayon, nagtayo siya ng sarili niyang komisyon para imbestigahan lahat ng kalokohan na to. Kung nangyari yan in the first place, wag ho kayong aasa na mariresolba ng itinayo niyang komisyon na yan, yaang mga problemang kinahaharap natin o maipakulong man lamang yung isang mastermind dito sa lahat ng issue. Huwag na ho tayong umasa dahil palsipikado itong administrasyon na to. Yun ang sigurado. Naryong Pilipino. Halimbawa, sinabi ng ICI, wala daw sila nakikita na direktang koneksyon o link sa mga politiko. Ang nakikita lang nila yung mga kontraktor at mga engineer. Talaga ba? Sinong pinagluloko nyo? Kahit under oath, pinagsasabi na ng mga kontraktor, ng mga district engineer na meron silang kasabwat na mga senador, mga congressman, tapos sasabihin nyo walang direktang koneksyon. Under oath yan Si Zaldico na congressman, contractor at approacher, hindi nyo mailink? Siya nga yung may-ari ng mga kumpanya na nasangkot dito sa anomalous and ghost flood control project. Talaga ba na hindi nyo malaman yung koneksyon ni Zaldico dito sa mga anomalous and ghost flood control project, ICI? Grabe naman yan. Seryoso, hindi nyo malaman ang koneksyon nitong si Zaldico dito sa mga maanumalyang flood control project na to. Kung wala akong pambihira, bakit hindi siya makauwi-uwi sa Pilipinas?
Diba? Hindi ba nagtatanong sa sarili nila itong mga taga-ICI na to bago matulog tuwing gabi na anak ng toko, itong Zizaldico na to, bakit hindi makauwi-uwi ng Pilipinas? Ay, hindi siya guilty o hindi siya nasasangkot dito sa issue na to. Yun pa nga lang kung hindi niya pag-uwi sa Pilipinas, kung ikaw nasa tamang katinuan, siya na talaga ang pipilitin mong mapauwi dito Kasi siya trumabaho dito sa 23, 24, 25 budget na ating pinag-uusapan na kung saan lumobo ang kayamanan nitong mga kontraktor at kitang-kita ang pagbabago sa lifestyle nitong mga district engineer na to. Diba? Pero kalma ka lang, Elia, baka atakein ka sa heart. Expect nyo na paniniwalaan kayo ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino? Naglolokohan na lang tayo dito Harap-harapan yung ginagago, yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Yung mga diskaya, sabi, hindi na daw sila magpa-participate dito sa ICI. Ano nangyari? Ano ba kasi yung mga tanong na tinanong sa kanila? Ano yung mga pinag-usapan? Ano yun? Safe na sila? Sibat na sila mula dito sa anomalya na to? We are questioning the credibility of the ICI. Hindi natin maiiwasan at di natin masisisi na isipin ng mga tao, at kahit ako nga yan ang iniisip ko na walang silbi itong Independent Commission for Infrastructure. Ginagamit at parang ginagamit to para pagtakpan yung mga kaalyado ng administrasyon. Dapat walang pagtakpan. Lahat ng sangkot dapat panagutin. At kung kailangang ikulong, kahit pa kaalyado ninyo, kakampi Kamag-anak. ikulong ninyo. Hayaan nyo na magalit ang mga tao. Putangin lang yan. Pera namin pinag-uusapan dyan Kaya mga boss, kung mananatili na ganito, nagagaguhan lang tayo, nagtatakipan ng tae, dapat dito tayo mag-rally. Kalampagin natin, bulabugin natin ang ICI. Nang sa gayon, mabigyan ng hustisya ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino dahil ang pinag-uusapan natin dito, buwis ng mamamayang Pilipino. Yan ang napakatagal na nating pinananawagan dito sa PH Update na dapat talaga isa publiko yung ginagawang chismisan dyan sa ICI. Kasi baka tanong dyan sino ba talaga pinakakumita? Sino? Si ganito? Si Congressman ganito? Okay, next patawag niyo yan. Next hearing, patawag niyo si Congressman ganito. Siya palang pinakakumita dito sa issue na to Patawag niyo siya dito. O sabi ni ganito, ikaw daw pinakakumita. Ang lagay-lagay, ganun-ganun na lamang. Hindi natin maiwasan na mag-isip ng mga ganyang klaseng bagay dahil hindi nila isinasa publiko yung kanilang ginagawang investigasyon. Masyadong unfair ang nangyayaring to. Kaya kung sakali magkasa ng mga malawakang pagkilos, sa tingin natin dapat simultaneous. Meron dyan sa Malacanang, meron dyan sa ICI, meron dyan sa Forbes Park, lahat puntahan. Sa November, balita ho natin magkakasa ng malawakang kilos protesta. Kung sakali man at kung tayo makakapunta, magkita-kita ho tayo dyan. Siyempre pupunta tayo doon sa genuine at sincerong panawagan. Hindi ho yung mga mga sumisisid dito sa issue na to para guluhin ang naratibo at mailihis ang usapan. Meron hong mga ganyan nakikilos protesta. Pinapalabas nila sa media, napakarami na nakikilos protesta, kesyo ganito, tapos magsasalita ang administrasyon, sasabihin ng administrasyon na naiintindihan namin yung panawagan nyo kinain. Susolusyonan natin to. Diba ganyan ho sila ang katindihan trip dito sa administrasyon na to. Kaya naman, wag hong magpabudol. Tuloy-tuloy lang ho tayo sa pagsalansan sa mga kaganapan ngayon sa ating bansa. Tuloy-tuloy lang ho tayo sa pakikisangkot, pakikialam, pakikisali sa diskusyon, pagbabahagi ng mga punto de vista at saloobin sa social media. Sa ganong paraan, kahit pa paano habang hindi pa tayo lumalabas sa kalsada, nakikita at nararamdaman na ng mga social media managers nitong mga walang yung buhaya na to, nagalit na ang sambayan ng Pilipino. Dito na ho tayo siguro kay Auntie Claire. Auntie Claire, maraming nakakamiss dito kay Auntie. Kay Auntie na ba tayo? Dito muna tayo. Dito kay Boy Lamas. Dito tayo kay Boy Lamas. Ramdam na ho nila na tagilid ho sila dito sa mga kaganapan ngayon kasi base sa mga nagalalabasang survey itong si Vice President Sara Duterte, siya pa rin ho ang nanginita ng ating mga kababayan na susunod na magiging presidente sa 2020. Pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si Boy Lamas. King. Yung
BBM camp, wala akong nakikitang kandidato Nako. on the horizon for 2028. So, Actually, matagal na tong video na to. Gusto ko lang muna nating papasadahan para ika nga para sa mga kinakabahan, kalma lang ho kayo sa mga taga-suporta nitong si Tatay Digong at nitong si VP Sara. Nangunguna pa rin ho sa puso ng sambayanan yung serbisyong Duterte na nakita nila kay Tatay Digong. Kaya ngayon itong si VP Sara, nakita nyo naman ho mga kababayan kung paano magtrabaho. Hindi lang ho itong si VP Sara, maging yung mga individual na nakakabit ang pangalan dito sa mga Duterte. Nandiyan si Senator Rodante Marcoleta, nandiyan si Senator Christopher Bongo, nandiyan si Senator Bato de la Rosa, nandiyan ito si Atty. Vic Rodriguez, si Pastor Kibuloy. Mga kababayan, yung mga individual na nabanggit natin na yan, nasa politika, wala sa politika, interest na sambayan ng Pilipino ang kanilang ika nga isinasabuhay o iniisip bago matulog. Kaya yung mga yan kung sakaling nadayaman sila, nadaya sila nung nagdang eleksyon. Sa susunod na eleksyon, yung mga hindi nanalo kung sakaling tatakbo, all out pa rin ho ang ating pagsuporta dahil nakita ho natin ika nga yung consistency sa mga tayo nila sa mga issue ngayon sa ating bansa. Tuloy. So, most probably ay isang kandidato lang ang lalaban o one-on-one sa 2028. At for now, on the horizon, ang merong possible na candidate, more than one, ay yung mga pinklawan. Okay. They have to get their act together. So we might, what you're trying to suggest is that we might see a scenario when in 2028, the administration's anointed one will come from the pinks. That's or a the yellows. distinct possibility. Okay. That's a distinct. Dahil nga, on the horizon, Kaya nga ako sinisiraan itong si Senator Christopher Bongo. Ironic, it might seem ironic that Very ironic, this no? pink and yellow, tawagin natin EDSA establishment. ang tawag dyan ni Cardinal David, yung presidente ng CBCP, ang Catholic Church, ay biro ng kapalaran. Biro na dahil Itong na to, kahit pa paano pala, mahilig pala siyang sa mga ganyang klaseng ika nga mga salita itong si Boy Llamas. parang binibiro ka na biglang yung Marcos na mortal na kaaway mo ay iba yung position sa human rights, iba yung position sa West Philippine Sea, no? Maraming mga posisyon na hindi mo inasahan. Ito yung never... Tapos ngayon, susuportahan yung pink? In fact, ito yung never again crowd na nagalit kay Duterte dahil nilibing yung tatay doon sa libingan ng bayani. Yes. So these are the never again crowd who might find themselves, even now, in this whole protest, who are finding themselves more allied with the administration. Kaya nga, Yun naman ang kinagagalit ng ating mga kababayan na nanunood dito sa mga kaganapan na to sa ating bansa. Lumabas na itong mga Talyanista Ensaymada at itong mga Pinklawan at Dilawan, mga walang prinsipyo at paninindigan. At least tayo, mga taga-suporta ni Tatay Digong, mga DDS, nung nakita na natin na lumalabas na sa prinsipyo o lumilihis na sa tama itong administrasyon na to, hindi ho natin kinampihan at nagpakaaso sa impluensya at perang daladala nila. Di ba? Yun ho ang importante at yun ho ang kinabibilib naman ng mga OFW sa mga taga-suporta nitong si Tatay Digong. At yung mga mga kababayan nating OFW, yan din ho ang pinanghahawakan nila kung bakit tuloy-tuloy pa rin ang pagsuporta dito kay VP Sara. Nakikita ho nila na napakaraming kamalian na nangyayari dito sa administrasyon na to at nakikita ho nila kung paano tayuan yan na ang mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mapa-vlogger, mapa-ordinaryong Pilipino, mapa-taxi driver, mapa-vendor sa kalsada. Alam ho nila kung ano ang tama. Kaya yung ginagawa ng mga pink at dilaw na yan, mga Talyanista at Ensaymada, parang ang laban ho dito, ordinaryong Pilipino, laban dito sa mga oligarko. Kasi partido ho yan ng mga oligarko Yan kay Marcos Jr., kita nyo naman, yung mga oligarko talagang palakpakan pagka yan dumarating. Kasi ngayong mga panahon na to, ano ho sila, para ho silang nasa paradise, di ba? Ngayon, itong mga Pinklawan at Dilawan, tuta din ho ng mga oligarko yan, di ba? Yan ho ang gusto ng mga oligarko, yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa, yung hawak-hawak nilang administrasyon. Yung mga sumusuporta kay Tatay Digong, yung mga Pilipino na umaasa na balang araw na magkaroon ng tunay na pagbabago dito sa bansa na to. Hindi yung kagaya ng nangyayari ngayon, paikot-ikot ho tayo. Anak ng toka. kanina lang. Biro ng kapalaran. Kanina lang, sinabi yan ni Cardinal Ambo, sariwang-sariwa.
ang biro ng kapalaran. No? The joke of fate. No, na hindi mo inaasahan yan. Okay. Natatawa ka lang ba o nalulungkot ka sa biro na yan? Is it something? Nagdidiliri na yan si Boy Lamas. Hindi niya na malaman kung ano nararamdaman niya sa katawan niya. Kasi nung ika nga nag-unite ang yellow at mga reds, itong mga Italianistang Ensaymada, nag-unite sila, talagang itong si Llamas, isa ho siya sa pinakamasaya. Kasi alam ho nila na itong administrasyon, wasak na mula sa loob pa lang, wasak na Wala ho silang panlalaban. Ngayon, hindi naman sila pwedeng lumapit sa mga Duterte sa kabila ng ginawa nila dito kay Tatay Digong at kay VP Sara. Wala ho silang panlaban sa 2028. Sino? Si Martin Romualdez. Yun ang plano. Kaso yung plano, masyado silang linamon ng ambisyon. Kaya, tignan nyo hong nangyari ngayon. Di ba? Ngayon, alam nitong mga dilaw na to, corner na ho itong administrasyon. Wala na silang tatakbuhan. Hindi sila pwedeng... At alam din nila kung sakaling yung sinabi nitong si Ma'am Sas, kung sakaling suportahan nila itong mga dilaw na to, mga traitor din itong mga to eh. Di ba, mga traitor din itong mga to. Pagka yan, sinuportahan ng administrasyon na panalo nila at silang nakaluklok sa kapangyarihan, kahit sinong manalo, dahil wala nga silang kandidato, tapos na hong maliligayang araw ng mga, kung sino man yung mga nagsisiga-sigaan ngayon sa Malacanang. Sa ayot sa gusto ho nila, pupunta tayo sa part na yon. Ika nga, hindi ho yan mapipigilan ng mga taga-Malacanang ngayong mga panahon na to. Sa ayot sa gusto nila, aabot tayo dyan. Something to be sad about or... Sabi nga ng isa kong paboritong pilosopo, we make history, but we make history under conditions we didn't create. Tayo gumagawa ng kasaysayan. Pero dapat conscious ka doon sa sitwasyon. Ang sitwasyon ngayon, pag hindi nag-unite lahat, laban sa mga Duterte, malaki ang chance mananalo ang Duterte. So kahit ayaw mo, itong mga posibleng makaalyado mo, you have to direct the main blow. Okay. Kung sino ba yung pinaka-threat sa demokrasya, sa institusyon, sa human rights. Kung sino daw ang pinaka-threat sa demokrasya, sa human rights, at kung ano-ano pang mga pinagsasabi nitong si Boy Lamas. Na-admit na ho nila, natapos na ho sila. Ika nga kailangan nyo magsama-sama. Dapat lahat makakaliwa, mga kurakot, magnanakaw, oligarko, lahat kayo magsama-sama. Kasi pagka hindi kayo nag-unite, pero ang problema dito, ang magiging susi sa tagumpay na yan, yung mga taga-suporta ni Tatay Digong. Diba, yung mga yellow, yung mga solid yellow, yung mga galit na galit kay Marcos, hindi sila sasama dyan. Makikita ho nila yung problema dyan sa ideya na yan. Kaya mapahanggang sa ngayon, yung mga dilaw na yan, mga pinks na yan, nag-iisip po sila. Hindi ho akma sa prinsipyo nila yung sinasabi ngayon ng mga leader nila. Diba? Sinasabi nila Marcos, mga never again, diba? Mga mandarambong, mga magnanakaw. Tapos siguro yung mga leader nila, ganyan ginagawa nila. Pero yung mga yung mga miyembro, hindi ho sila natutuwa dyan. At base sa prinsipyong nakikita nila sa mga Duterte, sa mga taga-suporta ditong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, baka yung iba mga pinklawan, mga Talyanistang Ensaymada, baka mas iboto pa nila itong si VP Sara kaysa dyan sa ginagawang pagiging unyango nitong mga pinklawan at dilawan na to. In the immediate. So this is the classic, the enemy of my enemy is my friend. Yes, or the classic progressive ethos, the direction of the main blow. The direction. Hindi pwedeng pagsabay-sabay mo eh. Ano ba yung main enemy? At yun yung posibleng mangyari sa 2028. Parang ano lang yan, sa flood control, di ba? Dapat po tayo magkaisa para maidirekta lahat ng lahat ng enerhiya natin, lahat ng lakas natin doon sa mga individual na talagang may kasalanan dito sa problema na to. Hindi yung kung sino-sino di ba? Mga pangalan na pinagbabanggit, mga issue na pinagbubukas. Isa-isa, one enemy at a time. Kay Martin at dito kay Zaldico muna tayo. Dahil wala namang kandidato ang mga Marcoses. Tapos alam ko, si Raffy Tulfo, walang interest tumakbo. Siya yung number 2 sa survey. Di ba? So, may distinct possibility, hindi ko naman sinasabi na yun ang mangyayari, na isa doon sa mga pinks ang magiging kandidato ng lahat. Okay.
Isa sa mga pinks ang magiging kandidato ng lahat. At kung sino man yan, sigurado ho tayo, hindi ho niya mananalo kay VP Sara. Pag nagkataon, ang tatargetin ho talaga ng mga yan, ang Vice President. Kaya yung panggigibang ginagawa kay Senator Christopher Bongo, dahil siya ang number 1 senator, at siya ang kilalang malapit dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, siya naman hong tinatrabaho nila ngayong mga panahon na to. Di ba? Lahat ng mga nangyayari, papunta ho lahat talaga sa 2028 presidential election. Yung panggigiba kay Senator Christopher Bongo, yung pag-iimbestiga sa ombudsman dito kay VP Sara na hindi rin naman pala mapapatanggal. Diba? Hindi rin naman pala mapapatanggal diyan sa investigasyon na yan. Kahit investigahan pa siya ng 24 hours ito si Boying Remulla, wala rin palang mangyayari. Dahil dadaan din ho pala tayo diyan sa kung tawagin ho nila impeachment. Yahan. Diyan pa rin ho tayo dadaan. Diba? May isa akong huling tanong, no? Ewan ko kung sasagutin mo. Pwede mo hindi sagutin at tapusin na natin itong interview na to. You're now in the crosshairs of the DDS. Yes. Napapansin ka na. Yes. May paggigiba na sa'yo. I guess you... Wala naman, ikaw na masyado kang panggigiba. Ronald Llamas gigibain para saan? So talaga, ito naman si Kuya. Dito ho tayo kay Auntie Claire, ha? Kasi ito, hindi ho maaari na pagka nagsalita itong ali na to, hindi ho natin pasadahan. Kasi yung mga palsipikadong statement nitong aso ng Malacanang, kailangan hong malaman ng ating mga kababayan. Kaya ako hinulito, kumbaga, yung pampatulog nyo na ho ito Game. Auntie Claire, anong latest? Maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Yan. Unang tanong mula po kay... Unang tanong ko, gaano nakatindi ang network mo ngayon? Gaano nakalaki? Yun ang pinakauna kong tanong. Ilalabas mo ba ang iyong salin? Di ba? Yun Sabagay, salin mo kagad mayaman. No? So wala kaming pagbabasihan doon sa nagdaksal. Kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, mayroon pong proposal si Senator Sherwin Gatchalian na i-abolish na lang ang DPWH considering the gravity of corruption doon sa ahensya. Naisip po ba ito ng Pangulo on his part? Unang-una po, ang departamento, hindi po lahat ng mga nangangasiwa at hindi po lahat ng mga taong gobyerno sa DPWH ay masasabi nating gumawa ng kamalian. May mga public servants pa rin po at public officials na masasabi natin tumutugon sa kanilang mga obligasyon. Sa ngayon po ay hindi po pa naiisip kung dapat itong i-abolish dahil dapat ang tanggalin dito ay yung mga gumagawa ng mali. Madali naman pong malaman kung sino-sino ito. At sa tulong na rin po ni Secretary Vince, matatanggal po ang dapat matanggal sa ahensya. Magpa-follow up sana, Yusek, kasi kanina may announcement si Secretary Vince na i-open yung 2,000 vacant positions, if I'm not mistaken. Makabubuti po ba ito sa ahensya? Ipapalit daw po yung mga matitinong mga pwedeng makapasok sa DPWH. Dahil nga sabi ni Sec Vince ay marami matatanggal. At dahil dito, na warning na po ito sa mga papasok. Dapat po kayo ay maging matino, dapat kayo ay may integridad at dapat po talaga tumugon kayo kung ano ang naaayon sa batas at kung ano ay maitutulong sa taong bayan. Salamat po, Yusek. Sunod na tanong mula kay Rich Bon Quevedo, Daily Tribune. Good morning po, Yusek. Request na po sana kami ng reaction po of the palace with calls for resignation of GSIS PGM Vic Veloso over, quote, gross mismanagement, repeated violations of GSIS policies, and an alarming erosion of public trust in connection with the alleged series of high-risk, non-compliant investments that have resulted in 8.8 billion pesos in cumulative losses. While nag-respond na po siya dito, for the palace po, kakausapin po ba siya ni President Marcos Jr.? Ano po yung palagay ng palasyo sa allegations po na ito?
Ang alam po natin, ang Pangulo po, ang gusto po niya ay mga taong tumutugon sa kanilang mga obligasyon. Dapat ang pamumuno, ang tamang leadership, ang nais ng Pangulo sa bawat ahensya. Sa ngayon po, bibigyan ko na lamang po kayo ng update kung ano po ang nasa sa loob ng Pangulo patungkol dito. Hindi naman po maagad-agad na bibigla dahil kung meron po mga reklamo sa ngayon, dapat po itong inaaral ng masinsinan. Kung meron naman pong basis, tignan po natin kung ano magiging desisyon ng Pangulo. Pero aware na po si Presidente sa mga calls po with this situation? Opo, alam niya na po. Thank you, Yusek. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Mag-follow up lang po kami regarding po dun sa issuance for dun sa suspension, extended deferment ng rice importation, tsaka yung pag-set po ng farm gate price for rice, kung meron na pong update. Actually po, yung the Cabinet Level Tariff and Related Matters Committee ng Economy and Development Council, nagkaroon po sila ng meeting last week at diniscuss po nila ang mga usaping ito. At magbibigay po sila ng kanilang recommendation sa ED Council at tingnan po natin kung ano po ang magiging rekomendasyon nila. May target date po kaya ang PALAS kung kailan po malalabas yung mga issuance na yun, especially na November 2 po yata yung... Mga first week of November po yung target nila. Thank you po. Sunod mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. May statement po ba or reaction si Pangulong Marcos regarding po sa issue ng umano'y pension cut sa mga retired military generals and officers, especially those spreading misinformation? Though may paglilinaw na po dito ang Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon po ay wala naman pong masasabi kung anong tugon ng Pangulo patungkol dyan. At ang issue po na yan ay sa AFP at kung meron silang aaralin, dapat muna po sigurong aralin. Follow up lang, ma'am. May pananagutan pa rin po ba sa gobyerno ang mga retired AFP generals and officers since tumatanggap pa rin sila ng pension mula sa gobyerno? Nako. Ang pananagutan nila kung gumawa sila ng krimen, dapat po sila managot at ang korte po ang hahatol sa kanila. Salamat, ma'am. Sunod na tanong mula kay Ana Bayo, GMA Online. Morning, ma'am. Ma'am, what's the interest of the U.S. in the ongoing probe into the flood control projects of the ICI, given that last week po, pumunta si U.S. Embassy Acting Deputy Chief of Mission Michael Kelleher dun sa body? Nakausap po kami mismo at tinawagan po natin si Attorney Hosaka at tinanong po natin kung ano yung kanilang naging usapan. According to him, nagkaroon lang daw po ng courtesy call at inalam daw po kung ano yung mandato ng ICI. Just courtesy call. But ma'am, do we see this as an indication that the body is inviting foreign development partners sa pag-audit po nung foreign assisted projects? Kasi we know naman po na may mga infrastructure projects na possible na funded or may assistance ng US. Wala po daw sila napag-usapan doon, kundi tinanong lang kung ano po yung mandato at yung methodology na ginagawa ng ICI. Pero patungkol po dyan sa mga ganyang klaseng mga opinion, wala po daw silang ganyan napag-usapan. Last na ma'am, did they offer assistance din po sa ongoing probe? Wala rin po sila napag-usapan. Nagtanong lang po talaga kung ano yung methodology at kung ano yung mandato ng ICI. Thank you, ma'am. Sunod, Liza Bonzo, Bilyonaryo. Good morning po, Yusek. Recently, Congressman Kiko Barzaga posted online that Marcos administration is allegedly planning to arrest him over his speech on secession, and he also claimed that the administration stated former House Speaker Martin Romualdez is innocent. May we ask the Palace's response to these claims? Mahirap pong tumugon. Siguro mas maganda po kung kayo muna ang magtatanong sa kanya kung saan galing at anong basihan ang sinabi niya. Mahirap po kasi sumagot ng haka-haka. Insinuation ng walang basihan. So, mahirap bibigay ng isang intelligent answer or response gamit ang pag-iisip sa mga bagay-bagay na wala namang basihan. Kayo po muna magtanong sa kanya, saan niya galing? Saan galing itong kanyang mga sinasabi? Okay po, Yusek. Second question, may we
request naman po yung reaction ng Palace to the resolution issued by 34 major business organizations calling for urgent action from the President against corruption. They specifically emphasize na may mga fees and taxes daw po silang binabayaran to conduct business in the country, and in return, they expect the government to act more swiftly and transparently in addressing what they describe as a historic, massive, and unprecedented corruption scandal. Okay, sinimulan po ito ng Pangulo, ang sumbong sa Pangulo, nitong September. So makikita po natin kung gaano na po kalaki at ang inabot nito, kung gaano na kahaba ang inabot nito. Nagkaroon po ng Executive Order number 94 para po ma-establish ang ICI, ang Independent Commission, para po magkaroon ng mas malalimang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects at infrastructure. Nagkaroon na rin po ng mga pag-freeze ng assets, nagkaroon na din po ng pag-issue ng mga ILBOS, ang DOJ, at nagkaroon na rin po ng recommendation ng pagsasampa ng kaso kay Congressman Zaldico. So